Ang submarine groundwater discharge ay yung paglabas ng tubig, direct na discharge ng tubig across the seafloor. Ang tubig na ito ay pwedeng freshwater, pwede siyang salt water, pwede siyang mixed na freshwater at salt water. At ito ay laganap, it is prevalent, occurring in almost all places, from shallow water right along the intertidal to the deep marine. So magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa Behind the Science podcast kung saan ay kakausapin natin ang mga scientists from the UP Diliman College of Science and UP Resilience Institute. So sa podcast na ito ay ibabahagi ng mga scientists ang kwento ng research nila simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is co-presented by the UP Diliman College of Science and UP Resilience Institute. Sa episode na ito, meron tayong very special guest dahil siya ay ang aking master's supervisor. Siya ay nagtapos ng bachelor's and master's in geology sa UP Diliman and PhD in geology sa Rice University in Houston, Texas. Currently ay professor siya sa UP Marine Science Institute and he's been recognized as a academician by the National Academy of Science and Technology since 2010. So without further ado, let's all welcome Dr. Fernando P. Siringan. Magandang umaga sa iyo, Paul, at magandang araw sa inyong lahat. For this episode, wala tayong pag-uusapan na specific na paper, but rather pag-uusapan natin ang kwento ng submarine groundwater discharge sa Philippines na ginagawa ni Dr. Siringan simula maybe around from 20 years ago up to now kung ano na yung status niya. Pero bago natin pag-usapan yon, balikan muna natin ang younger days ni Sir Ando. So sir, when did you realize na gusto nyong magtrabaho sa science sector? Nung high school ako ay ang performance ko sa science, no? Kaya naisipan ko na sa pagkolehiyo ay science ang papasukan ko. Ang isang field na napili ko noon ay yung marine biology. At ang isa pang field na naging interesado din ako ay ang geology. Ang first choice ko ay yung marine biology, second choice ko yung geology. At paglabas ng UPCAT ay hindi ako qualified para sa marine biology, kaya ako ay napunta sa geology. Nagkaroon din ako ng scholarship, yung state scholarship para sa pag-aaral ko sa UP. At yung scholarship na yon at saka yung dahil sa nagustuhan ko na rin ang geology, itinuloy-tuloy ko na hanggang sa ito ay natapos ko. So sir, nabanggit niyo yung state scholarship. Ano po ba to? The same as DOST or iba siya? Bali sa Department of Education and Culture siya dati, and Sports, no, yung DEX dati. Bali direct siya ay national government funded din siya. From geology sir na college hanggang sa nag-PhD na kayo, paano po kayo ngayon napunta sa marine science? Well, yung specialization ko sa aking master's degree sa NIGS ay sedimentology ang pinaka-background. I worked on deep sea sediments, pero mga milyon-milyon yung taon, at terrestrial field mapping ang aking ginawa. At para sa further studies, naisip ko na magpunta sa field na pwedeng magamit sa petroleum exploration, sa seismic stratigraphy, no? Yun yung field na napili ko. At nagkaroon din ng offer, no? Nagkaroon ng convergence
nagkaroon ng offer mula sa Marine Science Institute ng scholarship galing sa UNDP for specialization in marine geology. So, yun ay in-offer sa akin, tinanggap ko siya at nag-apply ako sa mga paaralan, no, sa mga eskwelahan dito sa Estados Unidos. Natanggap ako sa Rice University at doon ko pinursue ang aking PhD work na ang pinaka-focus bale ay marine geology. Pag balik ko sa Pilipinas nung natapos ko na yung aking degree sa Estados Unidos, nag-postdoc ng 1 taon. Pagbalik ko ay kinausap ko ang MSI at ang sabi ko ay kung maaari sa NIGS na muna ako kasi ang NIGS noon ay kokonti lamang ang PhD samantalang ang MSI ay marami na yung PhDs. At so pagbalik ko, diretso muna ako sa NIGS at nagtagal ako sa NIGS hanggang sa 2005. At nung panahon na ang halos lahat na ng aking research work ay sa dagat na, pinagpasyahan ko na ring lumipat no ng MSI, no, pumunta na sa MSI ba. So I joined MSI in 2005. So, punta na tayo ngayon sa next segment ng podcast, sir. So, dito na tayo ngayon magfo-focus sa research nyo. So, sir, ano nga ba yung tinatawag natin na submarine groundwater discharge? Ano ito? Ang submarine groundwater discharge ay yung paglabas ng tubig, direct no na discharge ng tubig across the seafloor. Ang tubig na ito ay pwedeng freshwater, pwede siyang saltwater, pwede siyang mixed no na freshwater at saltwater. At ito ay laganap, no? It is prevalent, occurring in almost all places, from shallow water right along the intertidal to the deep marine. At ang submarine groundwater discharge ay siya yung pwedeng source ng nutrient, source ng pollutants, no, sa marine environment. Kaya maganda siyang mapag-aralan, maganda siyang mai-account no sa mga pag-aaral sa karagatan. So, sir, paano nyo naisipan gawin yung research na ito? Is it something na na-pick up nyo sa US tapos ginawa nyo siya rito? Ibang-iba siya sa ginawa ko for my PhD work, no? Ang nangyari, I was involved in a research program here at MSI, funded by yung within the program called LOICS, yung Land-Ocean Interaction. No? At ang mga researchers ay tiga MSI at na-involve ako doon sa research program na yon. Ang research area ay ang Lingayen Gulf. At ang kailangan nila ay for somebody to come in at tingnan yung potential contribution no ng groundwater no doon sa dagat. Okay naman, related naman sa geology, meron akong konting kaalaman sa hydrogeology. Kaya tinanggap ko yung aking role doon sa research program na yon. At ang isa sa ginamit ko na paraan upang mapag-aralan, ma-estimate no kung gaano kadami yung groundwater na lumalabas doon sa Lingayen Gulf, ginamit ko yung Darcy's Law. Ano lang ito, bali gravity driven. Ang pinaka-function mo lang dito ay yung hydraulic gradient, no? And gaano ka-steep yung water table. At pero the work required that we should have a knowledge of the overall geology of the area. Alam namin dapat kung ano yung mga uri ng aquifer
may data ka dapat sa mga water well, no? Para yung water table ay malaman mo. At mula doon bale, using Darcy's Law, inestimate namin gaano kadami ang lumalabas na tubig, no, along the shoreline. Bali hindi namin tiningnan anything na deeper than the intertidal area. At mula doon ay na-establish namin na malaki ang variation along the coastline, no, in terms of the potential for groundwater flow. Basically, ang main driver nung variation ay yung pagkakaiba ng kanilang gradient. So ngayon ito ay naging available online, yung resulta ng trabaho namin ng buong program. At ang resulta ng trabaho ay nabasa ng mga parang pwede na nating sabihin na mga veterano or pioneers, no, sa SGD studies, si Bill Burnett at si Makoto Taniguchi. I then received a note from them saying that they've read the report, and if we would be interested in collaborating with them and doing a more detailed work, no, in the Philippines. Noong ginagawa namin ang trabaho sa Lingayen Gulf ay actually hindi ko pa alam yung submarine groundwater discharge, yung term, no, na SGD. Basta alam ko lang, ang tawag ko lang sa kanya ay groundwater seepage, no, along the coast. So, yun yung naging umpisa, no, nung trabaho ng lab sa submarine groundwater discharge. So with Bill Burnett, with Makoto, we then wrote a proposal for a study in the Philippines and for the conduct of training and having some sort of a symposium on SGD, no? At nag-submit kami ng proposal sa Asia Pacific Network or APN. And that got funded, no? And with that funding, nagkaroon ngayon ng detalyadong trabaho sa Pilipinas at ang naging study site, no, noong grupo ay ang Manila Bay. At ang dahilan kung bakit Manila Bay ay yung pagkakaroon ng madalas na harmful algal blooms sa Manila Bay. Meron na kasing mga dating research elsewhere na nililink nila ang submarine groundwater discharge sa harmful algal blooms. At ang sa kaalaman, no, I was also involved in the harmful algal bloom study in Manila Bay. At sa pagkakaalam namin, no, kung yung data na available at that time ay regular ang occurrence ng HABs sa Manila Bay. At within Manila Bay, yung area offshore ng Bataan, ang usual na site ng initiation ng harmful algal bloom. Kung kaya, doon namin ginawa yung SGD na study. So dumating si Bill Burnett, dala niya yung kanyang gamit. Dumating si Makoto at ang kanyang assistant, no, si Bill, kasama niya rin yung kanyang estudyante. Meron ding scientist, no, mula sa Thailand na dumating, dalawa din sila, si Galaya Watayakorn at saka si Sompop. Ang estudyante ni Bill Burnett noon na na-involve ay si Dulayova, no? And meron ding Russian na dumating. Then my students also helped, no, in the study. Si Joseph Foronda ng NIGS noon, because I was still at NIGS when this work was done, was also involved in the study. Nakatulong din sa pag-acquire ng data si Cesar Villanoy, no, gamit ang kanyang CTD. So yun yung unang lugar
na kung saan ay natuto ako, no, na nakita ko kung paano gawin ang SGD work gamit ang yung classical na seepage drum so that you can measure the flux of SGD and at the same time acquire samples directly, no, yung mismong SGD water ay masampulan mo. Nagkaroon din ng paggamit ng tinatawag na RAD7. Radon 222 ang kanyang sinusukat at ang concentration ng Radon 222 ang isang pang-estimate sa flux ng SGD. Sa open ocean na condition, 0 ang radon, pero sa coastal areas na may influence bale ng groundwater through SGD ay tumataas yung radon. So sila Bill Burnett ang in charge doon sa radon measurements. No? Nagkaroon din ng deployment ng electrical resistivity. Yung electrical resistivity na ito ay yung stationary, nilalatag siya sa seafloor at nagkaroon ng sabay-sabay bale na pagsusukat. Electrical resistivity, seepage meter sampling and measurement of flux. Meron ding yung RAD7. Tapos yung mga samples na na-collect ay kinukunan bale ng geochemical data. Salinity is one of them, and then yung mga nutrients. So sa kabuuan, sa involvement ko doon sa work na yon with the foreign scientists, ay natuto tayo sa kung paano gawin ang SGD work at kung bakit mahalaga na mapag-aralan itong SGD work. Ang isang importanteng resulta nung ginawang pag-aaral sa Bataan, yung nutrient flux na na-estimate doon sa lugar na yon ay naging halos parang kapantay o malapit na, no, doon sa magnitude ng contribution ng Pasig River at ng Pampanga River. Kung i-apply mo, no, yung mga nasukat namin na flux at nutrient concentrations doon sa Bataan sa kabuuan ng shoreline ng Manila Bay. Ang nakita ko doon na significance ay na ang SGD pala ay pwede niyang matapatan ang nutrient flux ng mga ilog. Kung kaya, dapat talaga siyang mapag-aralan. So, yun, Paul, ang yung unang formal na involvement ko sa SGD work. Ang sumunod na stage, no, ay nagkaroon ng pag-aaral sa Bolinao at sa panahon na yon nakalipat na ako sa MSI. So I was already at MSI. I moved to MSI in 2005 and in sometime 2006 I was approached by the founding director of MSI, si Dr. Ed Gomez. He was involved in a coral transplantation study at ang kanilang site for experiments ay ang Bolinao. Merong incident, no, doon sa Bolinao na kung saan meron silang offshore nurseries, no, ng mga coral at itong mga corals na pinapalaki nila, they were doing well, no, for a long time. And then suddenly ay namatay sila. Okay? At base sa mga kwento ng mga tao, ang naging suspicion nila ay baka nagkaroon ng freshwater discharge na nabago yung salinity ng lugar kung nasa saan yung kanilang nursery. No? Dahil days before that event,
nagkaroon ng malalakas na ulan, no, doon sa BML, at that might have triggered the enhanced SGD and the discharge of fresher water, no, along the reef flat. That might have led to the demise, no, of the corals, no, that they were trying to reproduce. So, nagkaroon ng interest sa SGD si Dr. Gomez. So he approached me and said, why don't you write a proposal for the inclusion of SGD in their project? So, nagsulat naman ako, I did, and ang isa sa mga tanong niya noon ay kung ano ang kailangan ko para magawa yung study in terms of equipment, no? At ang nabanggit ko sa kanya ay ang walang gamit pero kailangan gamit ay ang RAD7. At yun yung natutunan ko kay kina Bill Burnett, ano, yung halaga ng RAD7. Sa kalaunan ay hindi na-include yung aking proposed study doon sa GEF project, no? Pero around 2007, late 2007, may dumating na box sa tapat ng aking opisina at yung laman ng box na yon ay RAD7. Okay? So that then naging committed na ako na ituloy ko, gawin ko yung proposed study ng SGD sa Bolinao. Ngayon sa Marine Science Institute, merong maliit na support, no, merong internal funding for us to do research work. No? Napakalaki nitong funding na to, 50,000 pesos per year. But at that time, no, noong mga panahon ng 2007, 2008, that can fund, no, mga isa-dalawang biyahe at trabaho bale doon sa Bolinao. So ginawa ko na in-house project ko yung SGD, no, doon sa Bolinao, at ang naging area of study ay ang Bolinao na reef flat. Okay? So we did our initial survey na involved dito bale ang ilan sa mga scientists dito din sa MSI, si Cesar Villanoy, si Gil Jacinto, si Malu Macblone, and several of our staff, no, mga students. Si Peter Zamora from our lab, si Isabel Senal, si Olive Cabrera, no, na na-involved din, nakasama namin sa trabaho na doon sa Bolinao. Noong ginagawa na namin yung trabaho, we felt that there was something lacking, no, may kulang. At I then learned and got in touch, no, with Bayani Cardenas, who is a Filipino hydrogeologist based in the US, doing SGD work. So I got in touch with him and asked for help. Ang isa sa mga gamit niya noon ay yung electrical resistivity. Ang kaibahan doon sa ginamit namin sa Manila Bay, sa gamit niya, ay hinihila ng boat. So continuous, no, towed system yung kanyang electrical resistivity. So nagamit namin yon para imapa, no, i-characterize bale yung water column and sub-bottom na electrical resistivities across Bolinao. So from that work, now we were able to have two publications. Yung isa bale ay based on the ER data, yung electrical resistivity data, na yung pinaka-resulta says that SGD in general is occurring all over the reef flat. Okay. 2, SGD with brackish water component is occurring in large areas, but only along certain areas. And at that time, we hypothesized that where you have this brackish water discharges,
na likely na fault controlled sila. So isang major na learning from that work is that SGD is all over the reef flat. Ang implication, if you're doing studies on the reef flat, hindi mo pwedeng i-ignore ang SGD because it's all over. No? Yung the other publication that came out of that work was on the nutrient content. At ang lumabas bale ay, well, one, SGD through recirculated na seawater can pump nutrients into the reef flat. So maski na walang source ng nutrient from rivers, yung kailangang nutrient ng organisms doon, pwedeng masuplayan yung kailangang nutrient through SGD. But yung doon, in certain areas, ang taas ng concentrations ng nutrients. And ito yung mga lugar na kung saan na-identify sa electrical resistivities na may brackish water component. Okay? So merong positive side, merong negative side in places where you have SGD with brackish water influence. You can have very high concentrations of nutrients which can be detrimental to the corals in the area. So the more na naisip namin na ay kailangan mo talagang maimapa itong SGD para alam mo kung magre-rehabilitate ka, ano yung approaches, saang mga lugar, ano yung mga approaches na dapat mong i-adapt. Okay? Nagkaroon ng follow-up study yung doon sa Bolinao kasi napansin namin na may isang edge yung Bolinao na reef na diretsong-diretso. Ito yung nasa northwest side ng Bolinao Reef Flat. We hypothesize that that edge is fault controlled. Okay. So a PhD student came in, si Danica Mancinido, and she did her work there and in other places within the area. The main result of her work based on electrical resistivity, based on radon measurements, very likely nga na yung northwest coast ng reef flat na diretsong-diretso ay fault controlled. Kasi doon, based on electrical resistivity, ang daming stretch na madaming brackish water doon sa ilalim na lumalabas sa surface. Nagkakaroon ka ng discharge doon. Mataas din ang kanilang radon concentrations. In addition to that side of the Bolinao Reef Flat, ng Santiago Reef Flat, nakita namin na sa ibang reef front areas ay madami ding mga brackish water emanations. At kung saan sa ibang lugar, kung hindi man ito brackish water, very prevalent ang recirculated na seawater. So sa dissertation ni Danica ay nalaman namin na hindi lang sa reef flat, pati yung reef front ay pwedeng prevalent ang SGD, and the SGD can be both recirculated na seawater and pwede ring mixed na seawater and fresh water. So yun yung mga unang studies. We then expanded the work. We looked at Laguna de Bay para yung equivalent ng submarine groundwater discharge, yung lacustrine groundwater discharge. Ang main tool pa din doon is ER and radon. Doon nakita namin na yung may very discrete areas na kung saan yung ER values, yung resistivity values biglang tataas in very narrow areas. At doon din sa mga lugar na yon biglang tataas yung radon concentration ng bottom waters. Nakita namin na pag project mo yung lineaments onshore,
tumatapat siya doon sa mga lugar na very discrete yung biglang pagtaas ng electrical ng resistivity values. So na project namin bale yung potential na continuation ng mga fault onshore papunta doon sa lawa, sa Lake Valley. Nakita din namin doon yung control ng sediment, no, type ng sediment at kapal ng sediment in the occurrence of SGD. Sa mga lugar na maputik at makapal ang putik, ay wala kaming nakikitang indicator ng SGD based on ER. But in the shallower sandy areas, doon sa Laguna de Bay, nakita namin bale na may potential siya, no, for SGD at the radon measurements confirmed, no, yung work na yon. Ang isa sa mga nalaman din namin, no, doon sa study na yon, kung nasaan yung very discrete, no, na emanation ng lacustrine groundwater, doon din yung madalas na binibisita ng mga mangingisda sa lawa. Na ang kwento nila ay mas malaki yung tsansa na may mahuhuli o mas marami ang mahuhuli nila, no. Ito yung mga hindi wala sa mga cages bale, no. Ito yung mga maliliit na mangingisda. Punta sila sa mga lugar na yon. Yung relationship bale na alam namin ay ang SGD, but in this case it's lacustrine, no, groundwater discharge, can bring in a lot of dissolved silicate. At ang dissolved silicate na ito ang gagamitin bale ng diatoms. At yung diatoms, sila yung dadami, no? At pag dumami si diatom, madaming pagkain si zooplankton. At kung dumami si zooplankton, pwedeng siya na rin ang kainin ng isda. Kung kaya sa mga lugar na kung saan meron kang malakas na SGD, likely na pwedeng magkaroon ng congregation ng mga isda. Na-confirm namin yon base sa kwento ng mga mangingisda. At noong na-publish yung work na yon, nakita namin na meron palang kapareho na ginawang pag-aaral ang mga Hapon na nakita nila na kung saan malakas ang SGD, mas marami ang isda at mas diverse ang isda. So, naisip din namin magandang gawin yon, no, dito sa Pilipinas kasi marami din naman tayong isda. When we were doing that work in Laguna de Bay, may kasabay na or slightly medyo nauna ng konti na study sa Sorsogon Bay. At sa Sorsogon Bay, yun yung thesis ni Erwin Racasa. Tiningnan namin bale ang SGD doon sa Sorsogon Bay. At more on chem, no, geochem yung work ni Erwin doon. Nakita namin na talagang malaki ang dissolved silicate na load ng SGD. With that knowledge then, we moving on to other sites. No, sa ngayon, ang isang study area namin ay ang Mabini, Batangas at ang Maricaban, no, yung specific na barangay is in Tingloy or Gamao. Doon naman sa Batangas ay it's a volcanic area at mayroong known sites, ng mga tourist sites na kung saan alam na, in fact, yun yung reason kung bakit nagpupunta yung turista, may mga bubbles na lumalabas sa seafloor. At hindi lang bubbles na merong mainit na tubig na lumalabas. At kapag when you touch the seafloor, nararamdaman mo na mainit, no, yung seafloor. So it became an area of interest, no. Wala pa ako sa MSI noon. Merong MSI student na dive master who introduced us to that site, no, sa
my sea spring. It took us there, showed us the area, and the intent was for him to work, no? Yung magiging thesis area niya ay yung sa Sea Spring. So kasama ko noon si Gil Jacinto, Malumok Glone, si Rene Rollion, Cesar Villanoy, if I remember it right. Nag-dive kami, tiningnan yung lugar. Kaya lang, yung estudyante ay hindi tumuloy sa kanyang MS studies, kaya hindi natuloy yung work namin doon. But later on, talking to people, no, nakausap ko bale sila Bayani, Cardenas, Emoy, na i-suggest ko sa kanila na mapag-aralan yung lugar. At si Emoy, yun bale yung naging thesis area niya, using radon. That was his main tool in mapping the SGD in that site. This was followed on by a study with funding from the US, yung work ni Bayani Cardenas Bale, na nag-dive sila, may pang-measure ng PCO2. No? So they dove at a certain depth, mga 10 meters, no, to measure PCO2. At doon nakita nila na ang tindi ng CO2 discharge, no, na yung bubbles pala ay halos 100% na CO2. So na confirm based on other measurements na ang mga bubbles na to ay volcanic in origin. Okay. While that study was being conducted, may proposal na rin na naisalang sa DOST na na-fund yung Ocean Acidification Project nila Malumok Glone. No, kasi yung pH ng tubig na lumalabas sa Mabini ay mababa. Okay? So the overall pH of the waters there ay mas mababa siya kaysa sa open ocean o yung typical na coastal area. And yet, meron kang mga coral reef doon sa lugar na yon. So sa isang project, and I was involved in that project, pero hindi yung mismong SGD yung pinag-aralan. No? Ginamit yung lugar na yon as an analog for yung future oceans na ang pH ay mababa. While that project was being implemented, nag-submit din kami ng follow-up na proposal na ang magiging tutok ay yung mismong SGD. At yan ngayon bale yung ongoing project. Yung funding is from DOST, from Picard. Merong 4 na component itong program na ito. Ang program lead namin ay si Caroline Haraula, who is looking at the biogeochemistry of SGD. Involves si Van Barria, who's looking at the corals and other related na organisms. Si ang wife ko, si Oxy, who's looking at the yung microbes ng mga tubig doon bale. My role is in the mapping and characterization of SGD using geophysical techniques. So, ang isang gamit namin ay electrical resistivity, but the other tool that we've utilized a lot ay yung acoustics. Yung ginagamit for bathymetric surveying and for side scan surveys. Ito, yung gamit na ito ay hindi sinasadya, no? We found out through another project na kaya niyang ma-image yung bubbles na lumalabas sa seafloor. Itong project na ito, kung saan na-discover na na-image nung gamit, no, na para sa pagsukat ng lalim ng tubig. Ito yung offshore fault mapping na project. Funded din bale ng DOST through PSHERD,
involved ka doon, Paul, no? Di ba? Isa ka sa mga magiting na research assistant. Kasama mo si Kino at si Ambrose, no? So, with that serendipitous discovery, siya yung naging thesis material ni Ambrose. So, iba't ibang lugar doon sa area dinaanan namin using a low-cost na depth meter. No? At nakita namin na may iba't ibang itsura yung acoustic record. Depende kung ano yung nature ng paglabas ng bubble doon sa seafloor. So, dalawang bagay. One, pwede palang ma-identify kung nasaan itong mga SGD na may bubble. Pangalawa, ay pwede mo palang ma-distinguish yung type, no, yung nature ng paglabas ng bubble based on the acoustic record. So ito ngayon ay in-apply namin, ginagamit dito sa ongoing project. At ang isang discovery bale ay napakalawak pala ng lugar kung saan merong mga lumalabas na bubbles, no, associated with hydrothermal activity, no, dito sa Mabini. Ang isa pa na nakita namin, potentially, merong mga lugar na kung saan ang lumalabas ay tubig lang, no? Pero mainit yung tubig. So iba yung kanyang acoustic character. So ito yung isa sa mga pinupurso namin na ang suspicion namin ay nai-image din siya ng acoustic system. Yon, no, yung development ng SGD project. Ang isa sa mga target namin ay mapalawak ang interest ng mga taong gumagawa, mga research groups na nag-aaral ng SGD sa Pilipinas, no? Kasi ay mahalaga na ito ay mai-account sa pagtingin sa nutrients, no, sa coastal areas, at apektado bale ang mga organismo na nakatira, no, doon sa lugar na yon. By looking at the SGD, we can better understand, no, the coastal ecosystem. At yun yung isa sa mga sana ay mangyari in the very near future. Ayun, grabe. Very prolific work in a span of maybe 20 years. Nakakatawa, sir, na nagsimula pala siya dahil ginawa niyong available online yung report niyo. So, pwede ko ba, sir, matanong anong year ito at saang journal niyo pinublish yung sinasabi niyong paper? Hindi siya, yung report mismo yung ginawang online. Yung buong program, no, ginawang online. At dahil nga nangyari yon na naging online siya, at that time iniisip ko, mapapublish ko pa ba to? Kasi yung isa sa mga tanong ay, available na ba ito sa public, di ba? Nailabas na ba ito? Since available siya online, so parang naisip ko noon, baka hindi ko na ito ma-publish. So we never got to publish that work in Lingayen Gulf. No? But it served as basis for all the subsequent work that we did, no, in the past years. Nakalimutan kong banggitin, i-link ang SGT at saka yung thesis mo sa Lingayen Gulf, Paul. There are certain places in Lingayen Gulf, no, where we've dropped CTDs, no, yung pag-measure bale ng conductivity and temperature habang ibinababa mo yung gamit at habang tinataas. May mga lugar na ang laki ng ibinababa ng salinity sa ilalim, no, ng Lingayen Gulf. We suspect na may mga springs doon at ang suspicion, yung mga springs na yon ay fault controlled. So yung trace mo ng fault dun sa thesis mo, pwedeng may future na mga estudyante na who might be interested in linking the faults and the SGD, no, in the area.
Bali, meron na silang lead, no, kung saan sila pwedeng pumunta. Ito talaga yung highlight bakit dapat goal ng mga researchers na ma-publish yung research nila kasi hindi mo alam anong mangyayari after that. Pwede siyang mag-open up ng madaming opportunities basta na-publish mo yung yung paper mo. So sir, nabanggit mo kanina, nabasa ito ng mga pioneering scientists about SGD pero mga foreign scientists sila. So dito sir sa Pilipinas, pwede mo bang ma-consider na yung sarili mo na nag-pioneer ng SGD research dito sa Pilipinas with all this work? Well, yeah, siguro pwedeng sabihin yon kasi I don't know of anybody else uh, who have done this work previously. Siguro ang isang mahalaga din yung learning dito ay magandang maging open tayo na may magtuturo sa atin. Hindi naman natin alam ang lahat, no? So naging malaki ang tulong nung mga foreign scientists o kaya ay mga Filipinos based elsewhere dito sa work na ito. Kaya forever estudyante din tayo, no? Maski na matanda na, ang dami pa ring natututunan. As I mentioned earlier, yung use of acoustics, no? Kailan lang naman yan na nalaman, no? At pinag-aralan. Kanina sir, madami kayong nabanggit na mga projects at iba-iba yung funding agencies na nag-fund ng research nyo. So pwede nyo ba kami sir magbigay pa kayo ng run through kung paano kayo nakaka-acquire ng funding? Like for example, gaano katagal yung process? Kapag sinulat nyo yung proposal, pag-apply kayo ng funding hanggang sa i-approve yung funding na yun, gaano siya usually katagal? Well, sabihin natin na mahigit isang taon. It's more than a year from the time you submit the proposal to the time it gets funded. So, but the stage, now before you can submit a proposal, first you have to write a proposal. Ngayon, may mga madaling proposal na isulat. Kasi kung ang proposal mo base na rin sa mga dati mo nang ginagawa at pinapalawak mo lang siya o i-apply mo lang yung alam mo na sa ibang lugar, minsan madali lang magsulat ng proposal. Pero may mga instances din na it takes months, no, to write a good proposal. So, gaano katagal? Asahan mo mahigit isang taon. Pwede bang maging mas specific, no, doon sa mahigit isang taon? O pwede naman merong siguro ang pinakamabilis na ay about a year from submission to the time when it gets funded. But typically, it's a bit longer than that. In the case of the Mabini work, yung current na funding, that was conceptualized in 2016, submitted in 2017, funded in 2021. Okay. Tagal din. So, ganun siya katagal, no? Well, ano din yan kasi nasa sa funding priorities ng funding agencies. Okay? So itong proposal na ito ay na-line up under sa Coral Reef na program ng PICARD. In addition sa pag-apply ng funding or yung mahabang process ng pag-apply ng funding, ano pa po yung parts ng research na mako-consider nyo na naging challenge nyo for doing submarine groundwater discharge? Well, instrumentation is certainly a challenge, no? And in at least in the things that I'm doing, medyo heavy sa field work, yung mga gamit, field equipment, they're not that cheap. Okay,
mayroong relatively na mura na pero yung may gamit din na napakamahal. And then alimbawa gagamit ka din ng software. Yung software ay annual ang renewal na kung minsan nakakalimutan ng researchers na i-built in yon sa funding. Okay? May case, no? Medyo related dito sa SGD work, yung sa multi-beam data. Yung software na ginagamit doon para sa pag-process, natapos yung subscription dahil walang funding, hindi siya na-renew. Tapos nung nagkaroon ng bagong project na may funding, i-renew siya. Ang gusto nung kumpanya, babayaran lahat ng taon na hindi siya na-renew. Abay, ang mahal nun, ano. So, challenge yun, no? Yung sa funding. Maintenance is another. Ang mga gamit ay kung nagka-problema ka, kadalasan kailangan mong ipadala sa abroad. Yung RAD7, kailangan talaga ng maintenance. After a certain number of hours of using it, kailangan siyang ipadala ulit sa kumpanya at i-maintain. And it cost money. For the maintenance of RAD7, ang naka-allocate na pondo ay nasa 200,000 pesos. No? Although, per year po yun? Per year bali siya. Pero yung per year mo ay depende sa number of hours na ginamit mo siya. Okay? Pero kailangan yon yung maintenance, kailangang isipin ng isang researcher sa kanyang trabaho. Maintenance equipment, maintenance sa subscriptions para sa mga softwares. Ano pa yung difficulties na encounter, no, dito sa SGD work? Well, siguro since the work is out at sea, andun lagi yung risk na involved para sa mga tao na lumalabas. But I think that is true for any work. No? Meron laging risk na kailangan ding i-consider ng mga researchers. No? Be it lab-based or field-based na studies, kailangan maging conscious tayo sa mga measures, no? Na para mapababa natin yung risk na sa exposure bale ng mga researchers. With all those years, sir, na dedicate nyo sa SGD research, meron po ba kayong matatawag na most memorable na good and bad experiences? Well, siguro ang worst ay nung ang jellyfish ay kumabit sa aking leeg. Sa Manila Bay na work, because I was doing snorkeling for sampling. Bali, ang trabaho ko noon ay kuha ng seepage sample. So, tatalon ka in the midst of a pool of jellyfish. So, very memorable yon kasi nakabukol yung leg ko ng ilang linggo. No, buti na lang hindi ko ikinamatay, no, yung part na yon. So memorable siya, but it's a painful experience, no. The work that we're doing now in Mabini, it's kind of exciting because we're looking at shallow hydrothermal vents, or SGD, where you have cold water, hot water with gas, without gas, a lot of gas, a small amount of gas, and therefore the chemistry of the water would also be different. And with this work now, we're working with biology people, and that's kind of exciting kasi nakikita na namin ngayon bale kung ano yung potential influence ng SGD sa organisms dito sa Pilipinas na trabaho mismo. And I hope that this type of work, interaction with the bio people will continue and expand. Dati, sir, may nakwento sa akin si Ate Nick at si Kuya Jess na may mga times daw na nananakaw yung equipment kasi iniiwan siya, di ba, sir? Kasi
iniiwan yung equipment para continuously nag-acquire nung data. Ngayon, kahit gabi iniiwan lang siya, tapos pagkagising daw nila ng umaga, wala na. Sa ganong instances, sir, paano nare-recover nyo pa ba yung equipment or anong ginagawa nyo para maiwasan yon sa mga next na fieldworks? Well, so para maiwasan siya, kailangan talagang kausapin mo yung community, no, na sa lugar, i-explain yung trabaho at yung mga gamit, yung halaga ng mga gamit, yung halaga ng trabaho para sa kanila. So kailangan gawin 'yon. Maging aware sila kung ano yung mayroon sa labas, no? Makakatulong siya. Pero hindi siya guarantee, no? Kasi pwede namang, since we're working out at sea, anybody with a bangka boat can approach, no, the site. At may mga gamit na umiilaw, meron siyang ilaw, so na-attract din talaga yung mga tao. At in many cases, probably it's just out of curiosity that they would pick it. Hindi naman nila alam kung paano siya, ano yung pakinabang sa kanya. So kailangan may pagpapaliwanag, no, sa mga tao. Pero the other one ay nag-resort na rin kami na kailangan sabayan mo din talaga na may bantay, no, yung gamit mo. So mag-deploy ka for 3 days, 24 hours, no? Kailangang may nakabantay din. But of course, that will make the operation more difficult, no? Physically challenging, and also yung cost ay tataas din. Pero sigurado ka na makaka-acquire ka ng data dahil hindi mo mawawala yung gamit na dineploy mo. So sir, kanina nabanggit niyo yung mga publications niyo sa topic na ito. Paano niyo, sir, napagdedesisyonan na ay yung ganitong part ng research, isang paper to, yung ganitong part sa follow-up paper na to? Kasi minsan pakiramdam ko may tendency tayo na gusto natin lahat ng concepts na incorporate lang siya sa isang paper. Well, ang isipin ay if a certain question can be addressed by a specific set ng data, no? At yung question na may address is substantial enough as a contribution to science. Halimbawa, sa Bolinao ay hindi namin pinagsama yung nutrient at saka yung distribution ng SGD. Okay? Kasi yung iba, clear na they can stand on their own. Kaya may mga cases na clear naman na pwede mo talaga silang paghiwalayin. Pero yun, siguro ang isang isipin, ano yung set of questions, ano yung questions na kapag sinagot mo is sufficient, no? In terms of data, sufficient in terms of significance as a contribution to the science. Since around 20 years yun na ginagawa yung SGD research at ngayon may malaking project kayo sa Mabini. Do you have any further plans moving forward with this research? May proposal pa po ba kayo nakasalang or ano na? Sa SGD? Ito pa lang for now. Wala nang proposal na nakasalang. But that's probably because I'm also close to retirement, no? But you see, the interest of having this continued on is in having a lot of people this time, no, involved in this SGD work. Yung group ngayon na ito ay umaabot ng 15. There are 15 students involved, no, in this work. And then merong training component. At merong mga training materials na na-develop na that can be made available to other researchers para magawa nila. And
ang isa sa mga tinitingnan namin ay paano yung mabilis na pagmapa, mabilis at medyo mura na pag-characterize no, ng SGD. Yung biology, madaming gumagawa ng biology work, no? So they can, ang kailangan lang ay magdagdag lang sila ng kaunting trabaho. They can collaborate with other people who can do the work na with them. At yon, bali, ang target ay magawa na rin siya ng ibang group. Ayun, so before we let you go, sir, kasi almost time na rin tayo at I think madami na rin natutunan yung mga viewers and listeners natin tungkol sa SGD. Ano po yung advice nyo sa mga aspiring researchers who want to pursue this topic or other topics in science? Well, siguro on other topics, no? Let us be open na all of us are students. Mag-umpisa tayo sa isang research. Dapat willing tayo na maging estudyante din. Okay? Para we can do other things, no? But when we get involved in a new thing, ano pa din, kailangan ay gawin natin yung best natin to do it well para hindi masasayang yung support, yung effort din natin. Yung support na nakukuha natin, yung effort din natin. So yun, patuloy ang pagiging estudyante, isa bali yan. Pangalawa na natutunan ko dito, katulad sa ibang research projects na ginagawa ng lab, collaboration. We need to collaborate with people. Hindi naman tayo mga superman, no? Hindi tayo mga superwoman. Let's stop people who can do things well, and let them do it with us, no? Huwag nating gawin na tayo yung lahat ng gumagawa ng kailangan gawin. Kasi may mga grupo naman na mas madali para sa kanila na gawin and they can do it well. Let's work with them. Let's develop that culture of collaboration. Siguro isa pa, persistence. You just keep on chugging. At times parang walang nangyayari, pero kung may gusto ka talagang i-develop na field, isulat mo lang yung ideas mo, mag-submit ka lang ng proposals. Yun nga, kung wala kang proposal, walang mafa-fund, di ba? Wala kang funding. Kaya kailangan magsulat lang ng magsulat at mag-submit ng proposal. And it may take several years before you get the funding. Katulad nitong sa Mabini, no, medyo mahaba-haba yung panahon na inantay namin. Get your work out. I-present, i-publish. Then, sa position mo na natuto ka na, then help other researchers, no, para yung field mo ay ma-push forward. Magiging mas interesting kung madami kang kausap doon sa ginagawa. And so last question, sir, do you have anything to promote? Any activities from March onwards? Siguro, patalastas lang siguro. Ang Marine Science Institute, we acquired additional vessels and we intend to have more expeditions, cruises in Philippine waters. We've also acquired equipment that can help us answer questions, no, na dati hindi kayang ma-address kasi walang kagamitan. At least for the geological laboratory of MSI, we've acquired a high resolution seismic system na pwedeng pang shallow water, fresh water, at pwedeng full ocean depth. So kung gusto nating magmapa ng mga fault, active o malalim na fault, kakayanin na ng bagong system. May gamit na rin for looking at water column stratification,
suspended material, fish, plankton within the water column that will allow us to sample very specific depths, no? Targeted bale. So yung mga gamit na yon ay mga bago lahat. So excited kami sa MSI, and we're inviting people to join us, no, in the cruises. Plan with us kung ano yung mga pwedeng gawin, at open ang MSI na mag-collaborate sa iba't ibang grupo. At ang main interest is for us to expand yung marine research, no, in the country. Ayun. So with that, I hope madami tayong viewers na na-inspire mag-pursue ng marine science or marine geology. Dito na nagtatapos yung episode natin ngayon. I hope madami kayong natutunan kay Sir Ando, dahil ako, pakiramdam ko bumalik ako ulit sa pagiging estudyante ni Sir. Maraming salamat, Sir Ando. Maraming salamat sa lahat na tagapakinig. And see you sa next episode. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng UP College of Science at ng UP Resilience Institute. Maraming salamat, Paul, at magandang araw din sa lahat sa inyo.